mga ka-SCLSS, nandito naman po tayo upang magbigay ng awareness sa mga OLA victims. Ngayon, ang tatalakayin natin is ano ba ang dapat gawin sa mga OLA loans na nag-auto-disburse? Ano nga ba ang dapat gawin sa mga OLA loans na nag-auto-disburse? First of all, ano ba ang auto-disbursement? Auto-disbursement is a process where funds or your loans are automatically transferred or disbursed to your GCash account, Maya, bank account, or to a recipient without the need for manual intervention. Dito sa OLA, nangyayari lang ito sa mga second-timer and so on, or ito yung tinatawag na reloan. Ano ba ang dapat gawin? Ayaw mo na sanang i-reloan ang utang mo kay OLA, ngunit nagulat ka dahil biglang may pumasok na pera sa GCash mo. Since hindi mo naman ginusto ang nireloan mo, email mo yung OLA to complain due to auto-reloan. I-screenshot mo yung email mo sa kanila and yung pumasok na amount sa GCash mo. Kung walang reply si OLA at hindi mo sila makontak, huwag galawin ng pera. Kung mag-reply naman si OLA at ayaw ipabalik, i-screenshot mo ang conversations ninyo. After 7 days, due date mo na, at for sure maniningil na sa'yo, at sinabi mo ang nangyari pero ayaw pa rin nilang pumayag na yung pera lang na pumasok sa'yo ang ibayad mo. Kunin mo ang SEC email ni OLA, BSP, ACG, at lahat ng Senado, or lahat ng nakaupo sa Senate. Email the OLA about your complaint at i-CC mo lahat ng dapat i-CC or i-copy. I-attach mo na din ang mga screenshots na meron ka. Huwag tigilan ang email hanggang hindi sila pumapayag. Kung pumayag na si OLA agent na yung amount na natanggap mo lang ang ibayad mo, screenshot mo ang conversations ninyo at magbayad sa application or sa app. I-check mo kung nag-appear na sa app. Kapag hindi nag-appear, i-email mo ulit lahat ng emails. Huwag kang titigil hanggang ginagago ka ng mga OLA agents. Sila lang din ang nagre-reloan sa mga utang ninyo. Sana po ay nakatulong. Salamat! Lagi po namin sinasabi na huwag kang mag-stuck sa pagiging OLA victim. Piliin mo ang maging OLA survivor.